Bianca, may photoshoot ka ba ngayon? Takang tanong ni Elise kay Bianca, habang abala sila sa pagliligpit ng kanilang gamit dahil pauwi na silang dalawa. Oo malapit na nga ako mahuli. Sagot naman ni Bianca kay Elise. Ha? Di bilisan mo na dyan, sayang din yun. Eto na nga, di ba? Magpapaalam lang ako kay sir. Sagot naman niya, tumayo para pumunta sa opisina ng kanyang boss. Kumatok muna si Bianca sa pinto ng opisina bago pumasok sa loob. Nadatnan niya doon ang CEO ng kumpanya. Ang pogi niya talaga. Parang walang araw na pangit siya kahit masungit. Sir, magpapaalam po sana ako kung pwede na po akong umuwi. Sambit ni Bianca nang tuluyan siyang makapasok sa loob. Di pa oras na uwian Kunot noong sambit ni Dash na kanyang amo. Kasi sir, may trabaho pa po ako Paliwanag ni Bianca. Trabaho din naman to Anong pinagkaiba? Kunot noong tanong sa kanya ni Dash at tumingin pa sa mga mata niya ng diretsyo. Sir, tapos na rin naman po ako sa trabaho ko dito. Kung pwede lang naman po. Hindi inalis ni Dash ang tingin sa mga mata ni Bianca. Inalis ng lalaki ang suot niyang salamin. Tipid na napanganga naman si Bianca sa nakita. Okay niya talaga. Ang sarap pisilin ng pisngi. Aniya sa isip. Napalunok siya ng ilang beses bago umiwas ng tingin kay Dash. Saan ka ba nagtatrabaho at atat-atat ka umuwi? Taas kilay nitong tanong kay Bianca. Nagmamodel po ako, sir. Sagot naman ni Bianca pero halata sa kanyang boses ang pagkahiya. Napataas ng kilay si Dash sa kanya. At tinignan si Bianca mula ulo hanggang paa. Inaabangan naman ni Bianca kung anong sasabihin ni Dash. Dahil ngayon niya lang nasabi na trabaho lang ni Bianca ang pagmamodel. Model ka? Nakangising tanong ng lalaki. Nahiya naman si Bianca sa reaksyon ni Dash. Hindi ka lang pogi, sir? Talagang nasugot na kita. Sungit-sungit mo? Yes, sir. Kailan pa? I didn't see your face in the magazine. Hindi naman po ako sikat na modelo, sir. But this is my dream. Gusto ko po maging sikat na model someday. Kaya payagan niyo na po ako umuwi na, please. Paliwanag niya at nagmakaawa na talaga kay Dash para lang payagan siya umuwi. I won't. Hintayin mo matapos ang oras ng trabaho. Sagot ng lalaki at bumalik na sa ginagawa. Napasimangot naman si Bianca at yumuko na para magpaalam. Inis siyang bumalik sa lamesa habang bumubulong-bulong. Kainis. Akala mo naman di ko ginagawa na maayos trabaho ko sa kanya. Gusto ko lang na mamuhi na maaga dahil may trabaho pa rin naman akong iba. Inis niyang bulong habang nagpapapadyak. At pailing-iling sa sarili. Ba't nakasimangot ka? Tanong ni Elise. Si Sir Dash kasi. Hindi ako pinayagan na umuwi ng maaga. Malilate tuloy ako sa photoshoot ko. Sagot naman niya at mas lalong sumimangot ang mukha niya. Hay nako, dapat kasi pinaliwanag mo ng maayos. Pinaliwanag ko naman. Kaya lang ayaw niya talaga pumayag baka naman kasi gusto niyang sumama sa photoshoot mo? Nakangising sambit ni Elise na ikinataas ng kanyang kilay. At bakit naman niya gustong sumama sa photoshoot ko? Remember, boyfriend mo siya. Nakangisi muling sambit ni Elise. Mabilis na naging kilos ni Bianca para takpan ang bibig ni Elise. Dahil baka may makarinig sa kanila. Halos lahat pa naman ng katrabaho nila ay nandito sa opisina. Kaya kabadong-kabado si Bianca na napatingin sa paligid. Manahimik ka nga, alam mo naman sikreto lang yun. Inis na sambit ni Bianca nang hindi binibitiwan ang bibig ni Elise na hawak niya ngayon. Tumango naman si Elise dahil masakit na ang pagkakahawak ni Bianca sa kanya. Nakalimutan din kasi niya na sikreto lang pala ang relasyon ni Bianca at Dash at tanging si Elise lang ang nakakaalam nito. Sorry na, nakalimutan Ewan ko sa'yo. Hindi na ako magsasabi ng sikreto sa'yo, bahala ka sa buhay mo. Sagot naman ni Bianca at nagkukunwaring nagtatampo bago bumalik sa kanyang upuan. Habang nag-aasara ng dalawa, palabas naman si Dash sa kanyang opisina at hinanap si Bianca. Bianca,
Napatigil si Elise at Bianca sa pag-aasaran. Mabilis namang tumayo ang babae at tumingin kay Dash. Yes, sir. Wait for me. I have something to tell you. The rest you can go now. Bukas yun natapusin lahat ng ginagawa niyo. From now on, 4:30 pa lang pwede na kayo umuwi. Pero sir, paano po yung report? Present that tomorrow. Nagulat ang lahat sa sinabi ni Dash. Nagulat din ang empleyado sa sagot nito. May magtatanong pa sana, pero mabilis na tinakpan ng katabi ang bibig at hindi na natuloy ang sasabihin. Napakunot naman ang noo si Bianca at bagsak ang balikat na umupo muli sa kanyang upuan. Habang ang mga kasamahan naman niya, nag-aayos na ng kanilang gamit at handa nang umalis. Bye Bianca, mukhang paborito ka talaga ni Sir Dash, good luck na lang. Natatawang paalam kay Bianca ng isa niyang kasamahan. Bye Bianca, balitaan mo na lang kami kapag marami siyang pinagawa ha. Natatawang sambit ni Elise habang kumakaway pa sa kanya palabas ng opisina. Napasimangot naman siya nang siya na lang ang naiwan sa loob. Lahat sila umalis na. Inis naman siyang tumayo at naglakad papunta sa opisina ni Dash. Ano bang kailangan mo? Nanginis ka ba? Alam mo naman may trabaho pa ako eh. It's cancelled. Sagot ni Dash at nahangising tumingin kay Bianca. Pina-cancel mo? Ang photoshoot ko? Galit na tanong ng babae. Yes. You don't have time with me. You're always with your work. What? Alam mo naman pangarap ko maging sikat na model, di ba? Ba't mo pina-cancel? Naglakad siya palapit kay Dash. Hindi naman nasasagot ni Dash ang tanong ni Bianca. Lumapit din siya dito, hinawakan sa pisngi ang babae, at siniil ng halik ito. At walang nagawa si Bianca na maglapat ang kanilang labi. Tumugon siya sa halik ni Dash, kaya napangisi ang lalaki. I'm coming with you. Bulong ni Dash at muli siyang hinalikan. Matapos ang photoshoot ni Bianca, mabilis na lumapit si Dash sa kanya. Nakangiti naman siyang sinalubong ng babae. Binigyan ng lalaki ng jacket si Bianca. Let's go? Nakangiting tanong ng lalaki sa kanya. Yeah, pero bago mo ako eto sa kondo ko, mag-dinner muna tayo, nagugutom na ako eh. Nakangusong sambit ni Bianca. Nang gigigil na kinurot ni Dash ang pisngi ng babae bago tumango. Dumaan muna sila sa isang restaurant para mag-dinner. Habang naghihintay sila ng order, napatingin ang lalaki sa kanyang kasintahan. Tumaas ang kilay ni Bianca dahil doon. What? Nothing. I'm just wondering. What if someone will caught us dating? Tanong ni Bianca sa lalaki. What do you mean? Di ba? Okay naman tayo. Yeah. I mean, hindi naman public ang relationship natin. Sa kumpanya mo nga si Elise lang ang nakakaalam. Tapos, sa pamilya mo hindi mo pa rin nasasabi sa kanila na tayo na. Nakayokong sagot ni Bianca. I'm sorry about that. Hindi ko pa kasi kayang sabihin sa kanila ang totoo, but trust me. I really love you. Hindi naman sa tinatago kita, or what. Naghahanap lang ako ng tamang oras para sabihin sa kanilang lahat. Mahabang paliwanag ni Dash. Napahinga ng malalim ang babae bago tumingin sa lalaki. Palagi namang yan ang dahilan niya, wala namang bago. Ngumiti ng bahagya si Bianca kay Dash para sabihing ayos lang siya. Ayaw na rin naman niya makapag-away. Dahil nagagawa naman ni Bianca ang mga gusto niya. At palagi rin nandyan ang lalaki kapag kailangan niya. Nang dumating ang kanilang order, nagsimula na silang kumain. Tahimik silang dalawa. Para bang nawalan sila pareho ng lakas na magsalita. Pero alam ni Dash na nagtatampo ang babae sa kanya. Kilalang kilala niya ito. Kaya hindi may pagkakait ni Bianca ang totoo na nararamdaman niya kay Dash. Love. I'm sorry, okay? Muling napahinga ng malalim si Bianca. Sa pagkakataong ito, tumingin siya ng diretso sa mata ni Dash. Dash, alam mo kung gaano kahirap magtago kapag nagkikita tayong dalawa o kaya naman magkasama tayo. Sawang-sawa na ako sa mga gawain na yun eh. Halos 1 taon na natin ginagawa,
Sakal na ako. Hindi ako makahinga ng maayos. Palagi na lang tayo natatakot na may makakita sa atin na para mong teenager tayo. Dash, we're not teenager anymore. Nasa tamang edad na tayo. CEO ka na ng kumpanya nyo. Pero nasa pamilya mo pa rin ang desisyon kung kailan ka magkakaroon ng karelasyon. Inis na sambit ni Bianca. Napatahimik naman doon si Dash. Napayuko din siya dahil sa kahihiyan. Hindi sa mga tao nakikinig sa kanila kundi sa sarili niya. Nahihiya siya dahil totoo lahat ng sinasabi ni Bianca. Pero wala magagawa si Dash para sagutin ang mga tanong ni Bianca. Dahil hindi naman ito alam kung ano talagang pinagdadaanan ni Dash sa kanilang bahay. I'm sorry, love. Maghahanap ako ng tamang oras para hindi na tayo magtago. Paglalabas tayo. O gagawa pa ng dahilan para magkita tayo. Trust me. Kailan pa yung tamang oras na yan? I don't know. Malungkot na sagot ng lalaki. Muling napahinga ng malalim si Bianca at nagpatuloy na sa kanyang pagkain. Wala na rin namang magbabago kung makikipag-away pa siya kay Dash. Ganon din ang ginawa ng lalaki, tahimik na kumain. Nang matapos sila pareho sa pagkain, mabilis na lumabas si Bianca ng restaurant. Naiwan si Dash na sinundan lang ng tingin ang babae. Matapos bayaran ni Dash ang kanilang kinain, sumunod na rin siya kay Bianca na nakasandal sa kotse. Inis na sumakay si Bianca sa kotse habang si Dash hindi magawa makapagsalita dahil alam niya madadagdagan lang ang inis ng babae sa kanya. Nang huminto ang kotse kung nasa ng kondo ni Bianca, agad bumaba ang babae. Kung dati humahalik pa si Bianca kay Dash, ngayon, dire-diretso itong naglakad papunta sa lobby at sumakay na elevator. Hindi man lang nagpaalam kay Dash. Wala namang nagawa si Dash kundi ang magmaneho na lang paalis. Pagkarating niya sa kanilang mansyon, bagsak ang kanyang balikat at naging matamlay. Sumalubong pa sa kanya pagpasok ang kanyang daddy na masama ang tingin sa kanya. Sit down, we need to talk. Utos nito. Kahit pagod na siya, sumunod pa rin siya sa ama. What's the matter? Seryoso pero magalang na tanong ni Dash sa kanyang ama. Ano yung sinasabi sa akin ng kapatid mo? Na gusto mo na magkaroon ng asawa? Hindi ba sinabihan na kita noon pa lang? Bago ko ipasa sa iyo ang kumpanya. Nag-usap na tayo tungkol dyan, Dash. Yeah, I know. Subukan mo suwayin ako. Lahat ng meron ka ngayon babawiin ko. At sisiguraduhin kong magiging miserable ang buhay ng babaeng mamahalin mo. Ito ang dahilan kung ba't ayaw ni Dash na sabihin sa ibang tao ang kanilang relasyon ni Bianca. Dahil kapag may makaalam na may relasyon silang dalawa, pareho silang masisira. Daddy, hindi na bata si Dash para pagbuwalin niyo sa ganyang bagay. Singit ng kanyang kuya na bit-bit-bit-bit ang anak nito. Hayaan niyo siya mag-enjoy sa buhay niya. Bata pa lang kami, kontrolado niyo na kami. Hanggang ngayon ba naman? Na alam na namin ang tama at mali, guguluhin niyo pa kami? Palihim na napangiti si Dash sa sinabi ng kanyang kuya. Mabuti pa ito na iintindihan siya. At least kahit papano, may kakampi siya sa mansyon na to. Hayaan? Hindi ba? Hinayaan ka rin namin? Hindi ba ganun din ang ginawa namin sa'yo? Pinagbigyan ka namin sa mga gusto mo pero tignan mo ngayon, nasaan ka na? Ayan, karga-karga ang anak mo. Na dapat ikaw ang humahawak ng kumpanya natin pero anong ginawa mo? In the first place, ayoko naman talagang kunin ang kumpanya na yan. Sinabi ko na sa inyo dati pa. Sagot naman ng kuya niya. Kahit si Dash ang tanungin niyo, ayaw din niyang kunin ang kumpanya na yan. Pero ano magagawa niya? Hindi niya kayang suwayin kayo. Kaya kahit ayaw niya, kinuha niya. Kahit ayaw niya, ginagawa niya. Napayuko na lamang si Dash dahil totoo lahat yun. Napilitan siyang kunin ang kumpanya dahil pinilit siya ng kanyang ama. Pero kung siya ang tatanungin, gusto niya lang ng normal na buhay kasama si Bianca. Hindi pa nga nakakaisang taon si Dash bilang CEO ng kumpanya. Pero kung makapressure kayo sa kanya, sobra-sobra na. Wala kang karapatang sabihan ako. Ang mga bagay na dapat gawin ng kapatid mo. Pinoprotektahan ko lamang siya sa posibleng kahinatnan niya kapag hindi siya sumunod sa mga sinasabi ko.
Hindi ako makakapayag na pati si Dash magaya sa'yo. Para namang napakalaki ng kasalanan ko, Dad. Ano gusto mong gawin namin ni Dash? Tumandang binata? Gusto rin namin magkapamilya. Pero hindi kami gagaya sa inyo na sobrang higpit. Sobrang istrikto na akala mo ikamamatay namin lahat ng bagay na ayaw mo gawin. Oh, go ahead. I'm tired. Singit naman sa kanila ni Dash. Hindi na pinansin ni Dash ang kanyang ama na tumatawag sa kanya. Habang ang kanyang nakatatandang kapatid naman patuloy na nakikipag-away sa kanilang ama. Nang makapasok sa loob ng kanyang kwarto si Dash, agad siyang humiga sa kama habang iniisip ang mga sinabi sa kanya ni Bianca kanina. Hindi rin magawang magpaliwanag ni Dash kay Bianca dahil alam ng binata na hindi siya maiintindihan ito. Napapikit siya tuluyan ang nakatulog nang hindi namamalayan. Kinabukasan, pumasok pa rin si Bianca kahit may inis siyang nararamdaman kay Dash. Pero hindi niya yun pinahalata sa kanilang kasamahan sa trabaho. Maliban kay Elise na kasama niya sa kondo na alam nang nangyayari sa lahat sa buhay niya. Hirapan mo na lang kapag pinatawag ka sa opisina. Mahinang bulong ni Elise bago dumiretso sa kanyang lamesa. Napahinga naman ng malalim si Bianca at nagsimula na sa kanyang trabaho. Habang si Dash naman, nag-iisip kung paano babawi sa kanyang nobya. Palihim niyang sinisilip ang babae, naabala sa ginagawa. Mabilis na kinuha ni Dash ang cellphone at nag-order ng pagkain at flowers para ipadala kay Bianca. Ilang minuto lang dumating na ang order ni Dash na ang diretsyo ay sa babae. Bianca, may nagpapabigay daw sa'yo. Inabot sa akin ng guard para sa'yo daw to. Sambit ng kasamahan ni Bianca. Napakunot ang kanyang noo habang nakatingin sa bulaklak at mga pagkain na inabot sa kanya. Kanina daw galing? Walang sinabi yung guard, basta para sa'yo daw. Ay, si Bianca may secret admirer na. Secret admirer o secret boyfriend? Sambit na isa nilang kasama. Sandaling napaisip si Bianca kung kanino galing ang bulaklak at pagkain. Wala namang ibang magpapadala nun sa kanya. Tinignan ni Bianca kung kanino galing yon. Isang note ang nakalagay doon. Pero hindi penmanship ni Dash. To my love, I'm sorry. From D. Alam na kaagad niya kung kanino galing ang bulaklak. Bahagya siya na pangiti ng amuyin to. Sa kanya galing, no? Nakangising tanong ni Elise. Dahan-dahan naman siyang tumango. Kita mo na? Bumabawi na nga siya sa'yo. Intindihin mo na lang kasi. Baka naman kasi may dahilan siya kung ba't di pa niya masabi sa iba yung relasyon niyo. Dahil sa sinabi ni Elise, napasimangot siya. Hindi naman kasi niya sinasabi sa kanang dahilan. Paano ko siya maintindihan? Natanong mo na ba? Hindi. Pero sabi niya naghahanap pa daw siya ng tamang oras para sabihin sa iba. Yan naman pala eh. Hintayin mo na lang. Isipin mo na lang na wala siyang babae. Dahil mas nakakatakot kung may babae siya. Kaya hindi niya masabi sa iba na may relasyon kayo. What if may babae nga siya? Biglang tanong ni Bianca. Baliw. Baliw. Paano siya magkakaroon ng babae? Kung sa'yo palang hindi na siya makatulog kapag magkaaway kayo. Sinamahan ka pa nga kahapon sa photoshoot mo eh. Support na support sa'yo at sa pangarap mo. Napahinga ng malalim si Bianca. Hindi niya pa rin kasi talaga maintindihan kung bakit hanggang ngayon nagtatago pa rin silang dalawa. Bago pa man naging CEO si Dash, sa kanilang kumpanya sila na ni Bianca. Pero minsan, hindi sila nagkaroon ng maayos na date dahil palagi silang nagtatago. Matapos ang trabaho ni Bianca, umalis na siya ng kumpanya. Hindi na siya nagpaalam pa kay Dash dahil mahuhuli na naman siya sa kanyang photoshoot. Pero si Dash, naghihintay kay Bianca sa parking kung saan ang location ng photoshoot ni Bianca. Hindi rin naman nagtagal ng paghihintay si Dash. Nagulat ang babae na makita siya doon. Paano mo nalaman nandito ako? I tracked your phone. Sagot ng lalaki at pinagbuksan siya ng pinto. Are you still mad at me? Yeah, and I'm tired. I just want to rest. I'm sorry again. Sagot na lamang ni Dash pero baka sa kanyang boses ang lungkot. Nagmaneho siya pauwi sa kondo ni Bianca. Wala na din naman siya magagawa pa kahit gusto niya makasama ang babae. Stress na siya sa trabaho
Stress pa sa kanilang bahay. Nakakapahinga lang naman siya kapag kasama niya si Bianca. Can I sleep here tonight? Seryosong tanong ni Dash kay Bianca bago pa man bumaba ng kotse ang babae. Kasama ko si Elise sa kondo. You can sleep here. Napatingin si Dash sa exit ng building kung nasa ng kondo ni Bianca. Nakita niya doon si Elise na naglalakad palabas at may kasamang lalaki. I guess she's not sleeping with you tonight. What? No? You can't sleep with me. Baka hanapin ka sa inyo. Hindi nila ako hahanapin. Come on. Nakangiting bumaba si Dash sa kotse at umikot para pagbuksan ng pinto si Bianca. Kunot lang ang noo ng babae nang bumaba siya. Wala na magawa si Bianca nang maglakad si Dash papasok sa entrance ng building. Napahinga na lang ng malalim si Bianca habang nakatingin kay Dash na akala mo'y batang pinagbigyan ng nanay sa sobrang tuwa. Palihim ding napangiti si Bianca habang pinagmamasdan si Dash. Minsan lang kasi makita ni Bianca na nakangiti ang lalaki kaya hindi na siya nagsalita. Sabay silang pumasok ng elevator hanggang makarating ng kondo. Anong gusto mong dinner? Ako na magluluto. Saad ni Dash na makapasok sila sa condo unit. Hindi ito ang unang beses na pumunta ni Dash sa kondo ni Bianca. Noong mga panahong hindi pa CEO si Dash, palagi siyang nandito. Wala akong ganang kumain. Sagot ng babae. Napasimangot si Dash at mabilis na lumapit kay Bianca para yakapin ito mula sa likuran. Inilagay ni Dash ang kanyang babas sa balikat ni Bianca habang mahigpit na niyayakap ang babae. Para namang nawala lahat ng pagod ni Bianca dahil sa ginawa ni Dash. Para bang lahat ng pagod na kanyang nararamdaman kanina nawala. I'm sorry again. Please patawarin mo na ako. Babawi ako sa'yo, promise. Bulong ng lalaki at hinalikan sa pisngi si Bianca. Hanggang sa ang halik ni Dash ang nagpainit sa kanya. Mabilis na humarap si Bianca sa lalaki at siniil ng halik ang labi ng lalaki. Hindi naman nagreklamo si Dash at tumugon na lang sa halik. Parang panandali ang nawala sa sarili ang dalawa. Hanggang sa mapunta na sa hindi inaasahang pangyayari ang kanilang gabi. Nagising si Bianca na wala na siyang suot na damit. Tanging kumot lang ang nagsisilbing harang sa kanilang dalawa ni Dash. Tulog na tulog pa ang lalaki sa kanyang tabi. Napangiti siya at pinagmastang maigi ang mukha ni Dash. Bahagya pa itong hinawakan ni Bianca nang may ngiti sa labi. Don't stare at me like that. Alam ko na mahal mo ko. Napakayabang mo. Natatawang sambit ni Bianca. Aalis na sana siya para magbihis pero mabilis siyang hinila ni Dash palapit. Kaya naramdaman naman ni Bianca ang katawan nilang dalawa na magkadikit. I love you. Bulong ng lalaki bago halikan sa noo si Bianca. I know. May pasok tayo. Yeah, maaga pa naman. I just want to hug you. Di na naman kita makakausap mamaya. Wala tayong magagawa. Wala pa naman silang alam eh. Gagawa ko ng paraan. Okay, I trust you. Hindi na malaya ni Bianca na nakatulog siya ulit. Gigisingin pa sana siya ni Dash pero naisip ng lalaki na kailangan ni Bianca ng pahinga. Dahan-dahan siyang tumayo para magbihis at pumunta sa opisina. Pinagluto niya rin muna si Bianca bago tuluyang umalis. Paglabas niya sa exit ng kondo ni Bianca, may sumalubong sa kanyang tauhan ng kanyang ama. Nakaramdam ng takot si Dash, hindi para sa kanyang sarili kundi para kay Bianca. Sir Dash, sumama po kayo sa amin. Sambit ng isang lalaking malaki ang katawan. Bakit? Kalmado niyang tanong. Pinapatawag po kayo ng daddy niyo. Huwag niyo na pong pilitin na sakta namin kayo bago kayo sumama. Wala namang nagawa si Dash kundi sumama sa mga ito. May idea na siya kung ba't siya pinapatawag ng kanyang ama. Nang makarating sila ng mansyon, agad na naglakad si Dash papasok. Hindi pa man siya tuluyang nakakapasok sa loob. Isang suntok na ang sumalubong sa kanyang muka. Kaya napaupo siya sa sahig. Hayop ka! Nagtiwala ako sa'yo na susundin mo lahat ng sinasabi ko. Ano to?
Anong pumasok sa isip mo at nakuha mo akong suwayin? Napadura si Dash nang malasahan niya ang sariling dugo, bago dahan-dahang tumayo at hinarap ang kanyang ama. Nag-usap na tayo, Dash, di ba? Bakit ganito? Dad, tama na yan. Pigil ng kuya ni Dash sa kanilang ama. Kang mangingialam dito, ah. Di ba nangyari sa kapatid mo? Kinampihan mo kasi ng kinampihan. Ayan, nakuha ng sumuway sa akin. Malapit na matulad sa'yo. Dad, magkaiba kami ni Dash. Please lang, Dash is not a child anymore. Sa tingin mo ba, gaganda pa ang kinabukasan ng babae niyo kapag nabuntis mo? Ngayon pa lang, Dash. Sinasabi ko na sa'yo, hiwalayan mo na yon. Kung ayaw mo, sugurin ko siya doon at piliting hiwalayan ka. No, I won't do that. Sagot ng lalaki. Sige, ayaw mong hiwalayan? Lahat ng shares mo at ang kumpanya tatanggalin ko sa'yo. At sisiguraduhin ko rin na walang tatanggap sa babae na yun kahit mag-apply siya ng trabaho sa iba. Sisiraan ko siya sa publiko. Alam mo kung anong kaya kong gawin, Dash. Dad, sobra na yan. Singit ng kanyang nakatatandang kapatid. At nakaramdam ng takot si Dash para kay Bianca. Alam niya kasi kung gaano kataas ang pangarap nito para sa sarili. Gusto ni Bianca maging sikat na modelo. At nagsisimula pa lang ang babae sa pangarap nito. Ayaw ni Dash na siya maging dahilan para hindi matupad ni Bianca ang pangarap nito. Nakatingin lang si Dash sa kanyang ama. Ni hindi niya na naintindihan kung ano sinasabi nito. Fine, makikipaghiwalay ako sa kanya. Dash, ano ba? Hanggang kailan ka magiging sunod-sunuran kay Daddy? Alam mo sa sarili mo hindi mo kailangan ng pera para mabuhay. Wake up! Pero para naging bingis si Dash. Ang gusto niya lang gawin ngayon, panatilihing ligtas si Bianca sa kanyang ama. Hindi makakapayag si Dash na may gawing masama ang kanyang ama sa babaeng mahal niya. Good. Tanggalin mo rin siya sa kumpanya. Wala namang nagawa si Dash, kundi sumunod. Dahil baka matukso lang siya kapag nasa paligid niya ang babae. Dash, ba't mo ako pinapapunta dito? May problema ba? Ano nangyari sa'yo? Unti-unting nawala ang ngiti sa labi ni Bianca na makita ang seryosong mukha ni Dash. Let's end this relationship. Seryosong sagot ni Dash na hindi man lang tumitingin kay Bianca. What? Kinakabahang tanong ng babae. Nagpipiro ka ba? Tumawa pa si Bianca pero may kutob na siyang seryoso si Dash sa sinabi nito. Hindi ako nagbibiro, Bianca. Let's end this relationship. Alam ko naman nagtitiis ka na sa akin. Dahil hindi ko magawang sabihin sa ibang tao na girlfriend kita. Huwag ka na magpanggap na parang asaya-saya mo na ako ang boyfriend mo. Sunod-sunod na sambit na lalaki na ikinagulat ni Bianca. Ano pa ang sinasabi mo? Kahit kailan di ko naisip yan. Please lang. Huwag mo na akong pahirapan. Bulong ni Dash at yumuko. Ano ba? Nainis na ako sa'yo ah. Kung nagbibiro ka na, itigil mo na yan. Hindi na nakakatuwa. Inis na sambit ni Bianca at nagsimula ng mamuo ang luha sa kanyang mga mata. Bianca, hindi nga ako nagbibiro. Tapusin na natin to. Wala rin naman patutunguhan ang relasyon na to. Galit na sigaw ni Dash at tumayo. Ayaw tignan ni Dash si Bianca dahil nanghihina na siya. Gusto niya nang umalis at umiyak sa isang sulok. Hindi kayang iwan ni Dash ang babae. Dash, please, no. No, please. Sunod-sunod na tumulo ang luha sa mata ng babae. You can't change my mind. Hindi na rin ako papasok sa kumpanya na to. Kung di ka aalis. So now, I'm doing this. You're fired. Mas lalong umiyak si Bianca nang makita niya naglalakad palayo si Dash. Gusto mang habulin ni Bianca ang lalaki. Hindi niya magawa dahil sa panghihina. Kung nasasaktan si Bianca, mas lalong nasasaktan si Dash. Nang makarating si Dash sa kanyang kotse, sunod-sunod na tumulo ang kanyang luha at ang kanyang pag-iyak mas lumakas pa. Gusto niyang puntahan ang babae para sabihin hindi totoo ang mga sinabi niya. Pero bigla din pumasok sa isip niya ang banta ng kanyang ama. At kahit masakit para kay Dash ang desisyon na yun, inisip niya ang kapakanan ng babae.
ang pangarap ng dalaga at ang kinabukasan nito. Nakatulala lamang si Bianca habang inaayos ng kanyang kaibigan ang kanyang gamit. Sa kondo na galing kumpanya. Bianca, hayaan mo na yun. Marami pa naman mga lalaki dyan sa paligid. At isa pa, may trabaho ka pa din naman, di ba? Ituloy mo na lang yung pagmamodel mo. Malay mo, sumikat ka bigla. Nakangiting sambit ni Elise sa kanyang kaibigan. Pero parang wala namang naririnig si Bianca. Napahinga ng malalim si Elise bago magpatuloy sa kanyang ginagawa. Hindi niya masisisi ang kaibigan. Nasaktan ito ng sobra eh. Ilang saglit pa, mabilis na tumayo si Bianca para pumunta sa banyo. At mabilis na sumuka. Napakunot ang noo ni Elise habang nakatingin kay Bianca. Ano nangyari sa'yo? Ha? Nagtatakang tanong ni Elise. Napaisip naman si Bianca. Gaano na nga ba katagal? Magmula nung huli silang nagtalik na lalaki. Hindi siya nagkakamali, mag-iisang buwan na. Pero inalis niya pa rin yung sa isipan niya. Hindi ko alam. Sunod-sunod na tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Wala na kami. Umiyak siya ng tuluyan. Sa loob na isang buwan na yon, doon lang nag-sink in sa kanya. Nawala na talaga sila ni Dash. Alam ko, tumayo ka na dyan, dadaling kita sa ospital. Hinang-hina na kasi si Bianca at parang wala na sa sarili. Kaya nag-aalala na ang kanyang kaibigan. Dinala ni Elise si Bianca sa ospital. Para magpa-check up at di rin nagtagal, lumabas na rin ang resulta. Congratulations, Miss Bianca. You're pregnant. Nanlaki naman ang mata ni Elise na narinig. What? Dok, seryoso po kayo? Gulat na tanong ni Elise. Si Bianca, gulat din. Yes po, buntis si Ma'am Bianca. 4 na linggo na. Kaya siya palagi nahihilo at sumusuka dahil sa sintomas ng pagbubuntis niya. Wala kayong dapat ipag-alala dahil normal ito sa mga nagdadalang tao. Mag-ingat lang ho kayo dahil first baby ito ni Ma'am Bianca. Maaaring maging delikado ang pagbubuntis niya. Nagkatinginan ang magkaibigan sa sinabi ng doktor. Kung ano-anong pumapasok sa isip ni Bianca sa pagkakataong yon. Para bang gumuho bigla ang mundo niya sa nalaman. Matapos nilang kausapin ang doktor, nagpaalam na rin sila bago umalis. Bagsak ang balikat na bumalik si Bianca sa kondo. Kailangan mong sabihin kay Sir Dash na buntis ka. Hindi mo pwedeng itago yan sa kanya. Kunot noong sambit ni Elise at natataranta na. Hindi naman nagsalita si Bianca dahil nakatulala lamang siya. Parang wala naman siya sa sarili at ang kanyang utak ay naglalayag sa kung saan-saan. Bianca, makinig ka nga sa akin. Inis na sambit ni Elise at pilit ginagalaw si Bianca. Pero isang malakas sa pag-iyak lang ang naging tugon ng babae. Nataranta si Elise. Hindi alam kung paano patatahanin si Bianca. Kahit di magsalita ang kaibigan niya, alam niya nasasaktan ito. Elise, hindi ko kayang buhayin ang bata. Ano ba sinasabi mo? Hindi mo pwedeng ipalaglag ang bata. Kaya nga dapat ngayon pala malaman ni Dash na buntis ka eh. No, hindi niya pwedeng malaman na buntis ako. Itataboy niya kami. What? Hindi ka niya pwedeng itaboy. Anak niya ang dinadala mo. Yan ka naman. Hindi na nga buo pamilya mo, pati ba naman anak mo idadamay mo? Mabilis na umiling si Bianca habang nakatingin ng diretso kay Elise. Okay. Bubuhayin ko ang bata. Pero hindi namin siya kailangan. Tama na yung pagtataboy niya sa akin na 1 beses. Huwag nang maulit sa anak ko. Hindi na nakapagsalita si Elise. Muli niya na lang niyakap ang kaibigan. Pinaramdam niyang hindi ito nag-iisa. Handa naman siyang tulungan nito sa pagpapalaki ng anak nito. Hindi niya naman kaya mahirapan si Bianca. At makalipas ang 9 na taon, sa awa ng Diyos, isa na sikat na modelo si Bianca.
Matapos niyang manganak, inalagaan niya na mabuti si Brent. Mommy, sama po ako. Nakangusong sambit ni Brent sa kanya. Lagi ka na lang umaalis papunta sa work mo, tas di mo ako sinasama. Wala po akong school ngayon, Mommy. Baka pwede po akong sumama. Anak, hindi kasi pwede eh. Isama mo na, Bianca. Mabait naman yung anak mo eh. Hindi mo papasaway dun. Photoshoot na naman ngayon, di ba? Tumango naman si Bianca sa sinabi ni Elise. Napatingin si Bianca sa anak na kumukurap-kurap sa kanyang harapan na mukhang nagpapaawa pa. Promise, di ka maglilikot sa work ni Mommy? Tanong niya sa anak na agad namang tumango. Okay, magbihis ka na. Tapos diretso na tayong mall. Malawak na napangiti si Brent bago tumakbo sa kanyang kwarto para magbihis. Ang laki na ni Brent. Wala ka bang plano ipaalam kay Dash na may anak siya? Kunot noong tanong ni Elise sa kanya. Wala naman siyang pakialam sa akin. Ba't ko ba sasabihin sa kanya? Ilang taon na nakalipas, Elise? Kailangan ko pa ba ipaalam sa kanya? 8 years old na si Brent. Hindi lang nagsasabi sa iyo ang anak mo pero naghahanap din niya ng ama. Hindi mo aalis sa bata na magtanong. Pero nasa iyo ang desisyon kung anong gagawin mo para sa ikabubuti ng bata. Mommy, ready na po ako. Masayang sambit ni Brent habang inaayos ang gamit sa maliit niyang backpack. Napatingin naman si Bianca sa kanyang anak. Hindi may pagkakaila na anak siya ni Dash. Dahil kuhang-kuha ni Brent ang itsura ng ama. Simula sa mga mata hanggang ilong, galing kay Dash lahat ng yon. Napahinga na lang siya ng malalim bago lumapit sa bata at niyakap ito. Tara na. Yes, Mommy! Bye, Brent! Nakangiting paalam naman ni Elise. Napahinga ng malalim si Elise nang tumingin kay Bianca. Bye, Tita Elise! Ngumiti si Elise bago kumuway sa dalawa. Nakangiti si Bianca habang nagmamaneho. Dahil kung ano-anong kinukwento sa kanya ni Brent. Maraming kinukwento ang bata patungkol sa school. Mommy, may family day po kami next week, sabi ng teacher namin. Pwede po ba kayo pumunta ni Tita Elise? Nakangiting sambit ni Brent. Napatingin si Bianca sa bata. Pero mabilis na ding inalis ang tingin doon dahil kailangan niya mag-focus sa pagmamaneho. Anak, hindi ka pa nagtataka kung ba't wala kang daddy? Seryoso niyang tanong sa bata. Ayaw niya sana yung itanong kay Brent. Pero alam niyang deserve malaman ng bata kung sino talaga ang ama nito. Hindi po. Naintindihan ko naman po kung ba't di natin kasama si Daddy. Sabi po sa akin Tita Elise na kapag ready na daw po kayo, sasabihin niya na sa akin. Sagot ng bata. Gusto nang umiyak ni Bianca dahil sa kanyang narinig. Pero bigla niyang naalalang may trabaho pa siya. Ngumiti na lang siya kay Brent at itinuon na ang pansin sa pagmamaneho. Mommy, look, ang laki po ng picture niyo, oh. Ang ganda niyo po. Masayang saad ng bata na makita ang billboard ni Bianca na kanilang dinaanan. Gusto mo rin ba magkaroon ng ganyan? Natatawang tanong ni Bianca kay Brent. Opo, pero mas malaki pa dyan. Sagot ng bata. Napangiti na lang si Bianca at nagpatuloy sa pagmamaneho. Nang makarating sila sa building kung saan gaganapin ang photoshoot ni Bianca para sa isang sikat na brand, agad siyang inasikaso ng mga staff. Nagulat pa sila. Nang kasunod na baba ni Bianca ng kotse ay si Brent, na nakasuot ng shades at backpack. Ang iba humanga sa forma ni Brent, dahil para itong batang model ng mga damit. Natatawa si Bianca habang nakatingin kay Brent, na akala mo kung sino na malaki kong umasta. Ayos po ba, Mommy? Ako po muna bodyguard niyo ngayon. Napailing si Bianca bago hinawakan ang kamay ng anak at sabay silang pumasok sa loob ng building. Hindi na rin naman sila nahirapan dahil kilalang kilala sila ni Bianca. Naupo lamang si Brent sa isang tabi habang si Bianca inaasikaso ng mga staff. Hi baby, where's your mommy? Nakangiting tanong ng isang staff.
Tinuro naman ni Brent si Bianca. Mami mo si Miss Bianca? Gulat na tanong ng staff kay Brent. Gulat na gulat ang staff habang nakatingin sa babaeng abala sa photoshoot. Hindi kasi sinabi ni Bianca sa publiko na may anak siya. Ayaw niya kasi mamulat si Brent sa social media. Kaya mas pinili niya na itago ang tungkol kay Brent. Habang abala si Bianca sa trabaho, hindi maalis ang kanyang tingin sa anak na naglalaro sa isang gilid. Laking pasasalamat ni Bianca na walang nangahas na magtanong sa kanya tungkol kay Brent. Dahil wala din naman siyang balak sagutin yun. Guys, dadating pala mamaya ang CEO ng famous brand na to. Gusto niyo daw makita at makilala si Miss Bianca. Bianca, alam mo nang gagawin mo. Nakangiting tumangulang siya sa kanyang manager. Gusto rin niyang makilala kung sino nga ba ang CEO ng brand na ito. Dahil ito mismo ang pumili sa kanya para maging modelo ng kanilang brand. Sa dinami-dami ng modelo na masikat pa sa kanya, nagtataka pa rin siya kung bakit siya ang napili nito at higit sa lahat. Handa ang CEO na to na bayaran, kahit pa magkano ang talent fee niya. Napatingin naman si Brent sa kanyang ina. Kinuha nito ang cellphone ni Bianca at sumali sa pagkuha ng litrato. Pero hindi pa man siya nagtatagal nakaramdam siya ng pagkaihi. Kaagad tumakbo si Brent sa isang staff para magtanong, pero abala ito sa ginagawa kaya hindi siya nito natulungan. Nagdesisyon si Brent na lumabas na lamang at hanapin ang CR. Saktong paglabas niya, ay may nabangga siyang isang tao. Napaupo si Brent sa sahig dahil sa lakas ng impact nito. Oh shit! Gulat na sambit na lalaki na bangga ng bata. Mabilis itong umupo para tulungan na tumayo si Brent. Napatigil ang lalaking nabangga ni Brent at napatitig ito sa bata. Ilang beses pa siyang napakurap na animo hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Mr. Dash, okay lang po ba kayo? Tanong ng assistant ng lalaki. Yeah. Tipid na sagot ni Dash habang nakatingin pa rin kay Brent. Are you okay? Nag-aalalang tanong niya sa bata. Napahawak naman si Brent sa kanyang puson dahil naiihi na talaga siya. Pwede niyo po ba akong samahan sa banyo? Naiihi na po talaga ako eh. Bahagyang natawa si Dash bago binuhat ang bata at naglakad papunta sa banyo. Ang ilang staff na nadadaanan nila napapatingin sa dalawa at binabati si Dash na CEO ng pinakasikat na kumpanya na pagmamay-ari nito. Anak pa yun ni sir, kamukha niya eh. Bulong ng isang staff. Habang nasa banyo si Brent, hindi siya iniwan ni Dash sa loob. Hinintay niya ito matapos at tinulungan din niya ang bata. Thank you po sa pagsama sa akin sa banyo. Ngumiti naman si Dash. Hindi siya makapaniwala na kamukhang kamukha niya ang bata. Nagkataon lang siguro. Yun ang nasa kanyang isip. Una na ako marami pa akong gagawin eh. Nakangiting sagot na lalaki at ginulo ang buhok ni Brent. Tumango naman si Brent sa kanya at nauna nang maglakad paalis. Nakangiti namang sinundan ni Brent nang tingin si Dash at na makabalik siya sa studio. Laking pasasalamat naman ni Bianca. Saan ka ba nang galing? Hindi pa kita hinahanap. Sa banyo po, tinulungan pa ako ni Mr. Sandaling napaisip si Brent. Nakalimutan niya ang pangalan ng lalaking tumulong sa kanya. Si Mr. Pogi, Mami. Sagot na lamang ni Brent bago mahinang tumawa. Sino naman yun? Kunot noong tanong ni Bianca. Ngumiti lang si Brent sa kanyang ina dahil hindi naman niya masagot ang tanong ng kanyang ina. Habang si Dash, nakakunot ang noong pumasok sa kanyang opisina. Hindi pa rin maalis sa kanyang isipan ang batang nakabangga niya kanina. Nagtataka pa rin siya kung bakit kamukha niya ang bata. Sir Dash, malapit na po matapos ang photoshoot ni Miss Bianca. Kakausapin niyo pa rin po ba siya? Tanong ng kanyang assistant. Nakaramdam siya ng kaba nang banggitin ng assistant ang pangalan nito. Ilang beses na siya nagpaplano para magkita silang muli. Pero palaging nawawala ng lakas ng loob si Dash dahil nagsisisi pa rin siya at nahihiya kay Bianca dahil sa ginawa niya noon. Hindi kaagad nakasagot ang lalaki. Hindi niya pa alam ang isasagot dahil
Ilang beses niya nang kinakancel ang meeting kasama si Bianca dahil hindi pa siya handa. Kanino anak yung batang nakabungko ko kanina? Hindi ho ako sigurado, sir eh. Gusto niyo po bang ipagtanong ko sa baba? Yes, please. Sabihin mo rin sa studio na sa conference room kami mag-uusap. Yes, sir. Napaisip si Dash ng kanyang sasabihin mamaya kapag kaharap niya na si Bianca. Kung ano-ano pang sinabi ni Dash sa kanyang sarili na para bang nasa harap niya ang babae. Ilang saglit pang lumipas, bumalik na ang assistant. Sir, nasa conference na po sila. Muling napahinga ng malalim si Dash. Wala na siyang magagawa dahil ginusto niya ito. Alam niyang magagalit si Bianca kapag nakita siya. Pero wala namang alam si Bianca na palihim siyang tinutulungan ng lalaki. Nakakuha siya ng 20 million followers dahil sa tulong ni Dash. At mga brands at kung ano-ano pang collaboration na sinalihan ni Bianca ay dahil kay Dash. Lahat ng yun ginawa niya para tuparin ang pangarap ng babae. Dahil na rin, hanggang ngayon, may nararamdaman pa rin siya para dito. Nang makarating sa conference room, nanatiling walang emosyon ang kanyang muka. Si Bianca naman, parang binuhusan ng malamig na tubig sa isang tabi sa kanyang nakita. Good morning, Sir Dash. This is Bianca, the ambassadress of your products. Yeah, hindi rin ako magtatagal dahil may meeting pa ako. Sagot naman ni Dash pero ang totoo wala naman talaga siyang meeting. Yes, sir. Gusto lang po talaga namin magpasalamat sa pagkuha niyo kay Bianca bilang model ng company niyo. Matagal niyo na pong pangarap to. Dahil po sa inyo mas lalo pa siyang nakilala sa buong mundo. Nakita ni Dash na sinisiko ng kanyang manager si Bianca. Habang ang babae naman, tila hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Ilang taon na nakalipas simula na naghiwalay sila. Tanging nasambit ni Bianca habang pilit na tumitingin kay Dash. Pero halata sa kanyang kilos na hindi siya komportable. Nakasama ang lalaki sa isang lugar. Napahinga na lang ng malalim si Dash at sinara ang hawak niyang folder. I'm glad that you accepted my proposal. So I'm looking forward to work with you, Miss Bianca. Seryosong sambit ni Dash. Napalanok na ilang beses ang babae nang magsalubong ang tingin nila ni Dash. Parang huminto ang buong paligid at tanging sila lang ni Dash ang kanya nakikita. Ang tibok ng kanyang puso tila sumobra sa bilis na para bang may humahabol. Hindi kasi akalain ni Bianca na ang brand na kanyang pinapangarap, si Dash pala ang nagmamay-ari. Sa tagal kasi na walang balita ni Bianca sa lalaki, hindi niya alam na naging successful ang negosyo nito. At hindi rin maintindihan ni Bianca kung ano na ang pinag-uusapan ni Dash at ang kanyang manager. Paano kung magkita sila ni Brent? Paano kapag nalaman ni Dash na anak niya si Brent? Paano kapag kunin niya sa akin yung anak ko? Hindi. Hindi niya pwedeng kunin sa akin ang bata. Bianca, ano ka ba naman? Hindi mo man lang kinausap na maayos si Sir. Inis na sambit sa kanya ng manager niya. Sorry po, medyo pagod lang po talaga ako. Napahinga ng malalim ang kanyang manager. Mabilis na rin siyang tumayo para puntahan ang anak. Sisiguraduhin niyang hindi makakalapit si Dash kay Brent. Hindi sila pwedeng magkita. Nang makabalik si Bianca sa studio, agad niyang hinanap ang bata. Nanlaki ang kanyang mga mata na makita niya si Brent, na malawak ang ngiti kay Dash. Ang kaninang kaba niya nadagdagan pa. Mommy! Napabalik muli sa ulirat si Bianca sa tawag ni Brent. Mabilis na tumakbo si Brent papunta kay Bianca at hinila palapit kay Dash. Hello po ulit, ito po si Mommy. Nakangiting pakilala ni Brent sa kanyang ina. Hindi inalis si Bianca ang tingin kay Dash. Pinagmamasdan niya ang reaksyon nito. At di naman nabigo si Bianca dahil bakas sa mukha ng lalaki ang pagkagulat. Anak mo siya? Kinakabahang tanong ni Dash. Yeah, why? May ginawa ba ang anak ko? Siya po yung tumulong sa akin kanina, Mommy, si Mr. Pogi. Nakangiting sambit ni Brent. Oh, thank you for helping my son. If you'll excuse us, may pupuntahan pa kasi kami ng anak ko. Bye-bye po! Nakangiting sambit ni Brent kay Dash
at kumaway pa habang hawak ni Bianca ang kamay ng bata. Tipid lamang siyang umiti kay Brent at bahagya ring kumaway. Pero ang kanyang utak samot-sari ang tanong. At hindi na malaman ni Dash kung saan kukuha ng sagot. Mas lalong naguluhan si Dash nang mapagtantong walang asawa si Bianca. Ni boyfriend wala ito. Kaya paano magkakaroon ng anak si Bianca? Mabilis na kinuha niya ang cellphone para tawagan ng private investigator. Hindi pwedeng ibaliwala niya lamang ang lahat ng kanyang tanong. Agad na inutusan ni Dash ang private investigator na imbestigahan si Bianca. Inutos din ni Dash na alamin kung sino ang ama ng bata. Habang si Bianca naman, mabilis na naglalakad papunta ng kotse. "Mommy, are you okay?" Tanong ni Brent sa kanya, nang tuluyan na silang makasakay. "Yeah? Anong gusto mong bilhin sa mall?" "No, Mommy, uwi na lang po tayo. Mukhang di kayo okay eh." Napahinga ng malalim si Bianca. "Ayos na ba sa'yo?" Nag-aalala niyang tanong sa anak. Tumango naman si Brent bilang sagot sa kanya. At walang nagawa si Bianca kundi magmaneho pa uwi ng mansyon. Para siyang pagod na pagod sa ginawa sa maghapon. Idagdag pa na hindi mawala sa isipan niya ang mukha ni Dash kanina. Hindi pa rin kasi ito nagbabago. Ganon pa rin ang itsura ni Dash. Mas lalo nga lang ito naging matipuno. Kinabukasan, hindi niya na sinama si Brent sa trabaho. Masyado na kasi siyang abala. At hindi niya mababantayan pa si Brent. Iniwan niya na lamang ito sa yaya. Habang nasa site si Bianca kung saan gaganapin ang commercial para sa products ni Dash, hindi niya maiwasang kabahan dahil anumang oras pwedeng dumating ang lalaki. Kung alam niya lang na makakatrabaho niya ito, sana hindi niya na tinanggap ang offer. Pero sayang din, malaki ang kanyang kikitain. At may posibilidad na makilala ng lubusan si Bianca sa industriya. "Bianca, are you ready?" Nakangiting tanong sa kanya ng staff. Nakangiting tumango si Bianca at inalis lahat ng nasa isip. Kailangan niyang mag-focus sa trabaho. Hindi siya pwedeng madistract dahil lang sa lalaki. Pero hindi pa man nagtatagal sa kanyang ginagawa, pumasok na sa kanilang tent si Dash, nakasama ang sekretarya nito. Napatingin si Bianca sa lalaki na ngayon na nakikipag-usap sa sekretarya, na halatang-halatang may gusto kay Dash. Nakaramdam ng inis si Bianca sa sekretaryang iyon. Kaya nawala na rin siya sa kanyang ginagawa. "Miss Bianca, focus!" Sigaw ng videographer kaya nataranta si Bianca. Huminga siya ng malalim at pilit na hindi pinapansin si Dash at ang sekretarya nito. Pero kahit anong gawin niya, na hindi pagpansin, palaging dumadako doon ang tingin niya. "Break na muna, Miss Bianca. Sauluhin mo muna ang script mo para tuloy-tuloy tayo." Medyo naiinis na sambit ng direktor sa kanya. Para namang nag-guilty siya sa nangyari. Ang ilang makeup artist niya lumapit sa kanya para ayusan siya. Pero habang abala ang mga ito sa pag-aayos kay Bianca, napapatingin na naman siya kay Dash at sa sekretarya nitong seryosong nag-uusap. Ilang segundo pa ang nakalipas, takang-taka naman si Dash kung bakit nakatitig sa kanya ang babae. "That's enough. Make a report about it. Submit it tomorrow. Kailangan ko ng updates regarding the sales ng products natin." Hindi niya na hinintay ang sasabihin ng sekretarya. Tuloy-tuloy siyang naglakad palabas ng site habang si Bianca kunot ang noo nang makitang lumabas ang lalaki. Nakahinga siya ng maluwag dahil makakapagtrabaho na siya na maayos. "Elise, hindi ko na alam ang gagawin ko." Sambit ni Bianca at tumapas sa kanyang kama. "Alam mo ang dapat mong gawin? Itigil mo na ang kontrata mo kay Dash." "Pero paano? Makakahalata siya, apektado pa rin ako." Sagot ni Bianca at muling dumapa na akala mo'y sobrang laki ng problemang dinadala. Ba't maapektado ka pa rin? Huwag mo sabihing mahal mo pa siya." Napaisip si Bianca sa sinabi ni Elise. Ilang beses na pailing si Bianca para tanggalin sa kanya isipan ng tanong ng kaibigan. "Alam mo, naguguluhan na ako sa'yo, Bianca ha. Simula na makita mo si Dash, lagi kang wala sa sarili. Ikaw na rin nagsabi na wala siyang pakialam sa'yo. So ba't kailangan pa mag-isip tungkol dyan sa lalaking yan? At kung ano ang gagawin mo kapag nakakaharap mo siya, ha?
Ba't ba ganyan ka? Hindi siya ulit sumagot. Nanatili siyang nakahiga sa kama at nakatitig sa kisame ngayon. Mami! Mami! Sigaw ni Brent habang tumatakbo ito papasok sa kwarto ni Bianca. Bakit? Ano nangyari? Bumangon siya sa kama at gulat na tinignan ng anak. Pupunta po ba kayo sa family day namin? Nakangiting tanong nito. Nagkatinginan sila ni Elise. Hindi nga pala pwede si Elise ng araw na yon. Dahil aalis ito papunta ibang bansa para asikasuhin ang negosyo. Brent, magagalit ka ba kay tita kapag di ako nakapunta? Nakangusong tanong ni Elise kay Brent. Napanguso si Brent at baka sa kanyang mukha ang pagkalungkot. Pwede naman ako lang pumunta. May importanteng lalakaran ng tita Elise mo eh. Isama mo na lang po si Mr. Pogi. Sabi niya po sasama siya sa family day ko. Gulat na nagkatinginan si Bianca at si Elise sa sinabi ni Brent. Sino? Si Mr. Pogi. Yung pinakilala ko sa inyo dati. Pinuntahan niya po ako sa school tapos binigyan niya akong chocolate. Sabi niya po pupunta daw siya sa family day kasi baka raw po busy kayong dalawa ni tita. Sabi niya nga po wag ko raw sabihin sa inyo na nakakausap ko siya eh. Nakaramdam ng kaba si Bianca sa sinabi ni Brent. Maging si Elise nagtataka rin. Posible kaya alam na ni Dash na anak niya si Brent? Punot noong tanong ni Elise na makalabas si Brent sa kwarto. Hindi ko alam. Hindi naman kami nagkakausap kapag nasa trabaho. Hindi malabong hindi niya alam Bianca. Kilala mo yan si Dash. Sa mukha pa lang ni Brent mapapatanong na si Dash kung kaninong anak yung bata eh. Pero kung alam niya ba't di siya lumalapit sa akin? Ba't di niya ako tinatanong tungkol kay Brent? Ba't di siya galit sa akin? Kasi tinago ko yung anak niya. Wala naman siyang karapatang magalit sa'yo, no? Ikaw ang may karapatang magalit sa kanya dahil sa ginawa niya sa'yo. Kung ano-anong pumapasok sa isip ni Bianca, hindi niya na alam kung paano haharapin si Dash. Nahihirapan siya magtago ng totoo. Kaya, madaling mahalata kung may tinatago siya o wala. Binaliwala niya na lang ang nalaman. Hanggat di sila ginugulo ni Dash, hindi siya gagawa ng kahit anong iskandalo. Pero kapag dumating ang araw, na malaman na ng tuluyan ni Dash ang totoo, wala namang balak itago ni Bianca ang katotohanan. Katatapos nila sa photoshoot na isang product na kailangan niyang i-promote, nagpapahinga na lamang siya at handa nang umuwi. Nang biglang may pumasok sa kanyang tent, si Brent na may dalang bulaklak. Mommy! Surprise! Masayang sambit ni Brent at hinalikan si Bianca sa pisngi. Bahagyang nagulat si Bianca pero agad din siyang napangiti at niyakap ang anak. Ba't ka nandito? Kasama ba ang tita mo? Hindi po. Si Mr. Pogi pa ang kasama ko. Napatigil naman si Bianca at napatingin sa lalaking pumasok sa kanyang tent at sinarayon. Anong ginagawa mo dito? Kinakabahang tanong ni Bianca kay Dash. We need to talk. Malalim at seryosong sagot ni Dash. Anak, sa labas ka muna ha, huwag kang lalayo. Tumango si Brent sa kanyang ina at tumakbo naman palabas. Pagkalabas ni Brent, saka hinarap ni Bianca si Dash. Ano naman ang gusto mong pag-usapan? Kung ba't mo tinago sa akin ang anak ko? Ano ba sinasabi mo? Huwag mo nang subukang itanggi pa, Bianca. Alam ko na ang totoo. Sambit ni Dash at nilapag sa harapan niya isang brown envelope. Kinuha yun ni Bianca na nagtataka at napahawak sa bibig na makita ang DNA test results. 99.99% na ako ang ama ni Brent. Bakit may pinagkait sa akin ang pagiging ama ng anak natin? Doon na tuluyang bumagsak ang luha sa mata ni Bianca. Alam ko nagkamali ako na. Alam ko kasalanan ko lahat. Pero sana hindi mo tinago sa akin ang anak ko. Anong gusto mong gawin ko, ha? Habulin ka pa? Pagpilitan ko sa iyo yung bata kahit ikaw to umalis na hindi ko alam ang dahilan? Ayoko na ipagtabuyan mo ulit. Ayokong gawin mo din yan sa anak ko. Mabilis na umiling si Dash. Hindi. Kung sinabi mo sa akin na may anak tayo, pipiliin ko kayo kesa sundin ng daddy ko. Mas pipiliin kong panagutan ka kaysa sa pamilya ko. Anong ibig mo sabihin? Nung panahong iniwan kita, nalaman ni daddy na may relasyon tayo. Dahil ayaw ko mapahamak ka. Ayaw ko idamay ka niya sa galit niya sa akin. Mas pinili kong iwan ka para matupad mo lahat ng pangarap mo.
Kahit sobrang sakit pa rin ang ginawa ko. Mas pinili kong gawin yun kasi mahal kita. Mas lalong napaiyak si Bianca sa narinig. Di mo sinabi sa akin. Wala akong lakas na loob para humarap sa'yo. Mas pinili ko manatili na lang sa likod mo at palihim na sumuporta sa'yo. Paliwanag ni Dash. Hindi na mapigilan ni Bianca ang kumagulhol dahil sa kanyang nalaman. Di ko alam kung ba't di mo nahahalata na may tumutulong sa'yo. Isa ako sa mga naging dahilan kung bakit sikat na sikat ka ngayon. Sinadya kong kunin ka bilang ambassadress ng kumpanya ko. Dahil alam kong pangarap mo yan. Dahil gusto ko mapalapit sa'yo. Gusto ko simulan ulit yung dating tinapos natin. Malungkot na sa Dash. Hindi alam ni Bianca kung anong sasabihin. Para siyang nahihina sa nalaman. Kaya ang ginawa na lamang ni Dash, nilapitan niya si Bianca at niyakap ng mahigpit. Naging malinaw na para kay Dash at Bianca ang kanilang nakaraan. Tuwang-tuwa naman si Brent nang malaman niyang daddy niya si Mr. Pogi. Ma'am Bianca, Sir Dash, thank you so much for your donation for our school. Sobrang laki pong tulong na binigay niyo para sa mga bata. Napangiti na lamang si Bianca at Dash sa guro ni Brent at pinagmasdan nilang dalawa ang kanilang anak na nakikipaglaro sa kanyang mga kaibigan. At sa kabila ng lahat na nangyari, ikinasal silang dalawa. Wala nang nagawa ang mga magulang ni Dash, lalo na ang kanyang ama, nang piliin ni Dash ang kanyang pamilya. Sa kabila ng kanilang lahat ng pinagdaanan, hindi akalain ni Bianca at Dash na babalik at babalik pa rin sila sa piling ng isa't isa. At ngayon, muli na silang magkasama, kasama ang batang si Brent na kanilang mahal na mahal at bubuo pa ng maraming pangarap at tagumpay para sa kanilang pamilya. Wala nang mahihiling pa ang mag-asawa dahil nasa kanila na ang pag-ibig, kapayapaan, at kasiyahan bilang isang buong pamilya. The end.